Mismong taga-Commission on Audit o COA ang nagsabi sa Sandigan Bayan, wala raw silang hawak na dokumento nagpapatunay na nakatanggap ng kickback mula sa pork barrel si Senador Bong Revilla. Inamin ng taga-COA na wala ni isang pirma si Janet Lim Napoles sa mga hawak nilang ebidensya. Nakatutok si Maki Pulido. Si Assistant Commissioner Susan Garcia ng Commission on Audit sana ang unang testigo ng prosekusyon para idiin si Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Nang tanungin si Garcia ng mga mahistrado ng First Division ng Sandigan Bayan kung may mga dokumento ba ang COA para patunayang tumanggap ng kickback si Revilla, sabi ni Garcia, wala. Pero sa direct examination, sinabi ni Garcia na nung iniimbestigahan ng COA team ang pork barrel scam, kinumpirma raw sa kanila ni Revilla na sa kanya ang lagda sa mga endorsement letter. Napatunay daw na si Revilla ang nag-endorso ng PDAF niya sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Ilang beses nang itinanggi ni Revilla na nangumisyon siya sa pork barrel fund niya, di raw siyang nag-endorso ng mga foundation ni Napoles. Bukod dyan, pineke raw ang mga pirma niya. Sana hilig ko lang patuloy na panalangin para sa pamilya ko na mas maging matatag pa. Dahil siyempre patagal ang patagal, malungkot. 242 million pesos ang sinasabing kickback na tinanggap daw ni Revilla sa pork barrel scam. Sa pagtatanong din kay Garcia ng mga mahistrado at abogado ni Napoles, inamin ng COA na wala ni isang pirma si Napoles sa mga hawak nilang dokumento. Tanging ang principal whistleblower na si Ben Herluy at Merlina Suñas daw ang nakalagda sa bahagi ng mga foundation. Ihaharap daw ng prosecution team si Luy sa naturang bail hearing. Kung sinabi ng COA hindi nag-benefit si Janet, COA ang may authority na magsabi nun. Ang witness, hindi niya pwedeng ikontrahin kung ano may mga documentary evidence ay official documents yan. Kasi ang witness, madali mo naman sabihin, kahit naman sino sa inyo pwede sabihin na kinabang si ganito, kahit sino pwede magsabi na. Umupo rin bilang testigo ng prosekusyon si Carmencita Delantar ng Budget Department. Si Delantar ang sumuri ng 10 SARO o Special Allotment Release Order ni Revilla. Ang SARO ay isang dokumento na nagpapatunay na aprobadong proyekto at may pondo na para rito. Sabi ni Delantar sa korte, inaprubahan niya ang SARO para sa mga proyekto ni Revilla dahil sumunod naman daw ito sa itinakda ng batas. Hiniling din ng kampo ni Napoles sa korte na ipasubpi ng bank accounts ni Ben Herluy para malaman kung saan ba talaga napunta ang perang umano'y nakuha niya mula sa PDAF. Wala naman ako sinasabing kumikita si Ben Hora. Pero marami kasing bank accounts yon. Maraming bank accounts. Kaya siyempre tayo gusto natin malaman yung totoo. Wala naman tayong inaakusahan eh. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.